Magandang gabi mga kabarangay. Maganda pong balita sapagkat ayon po sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, nangunguna po bilang kandidato sa pagkapangulo ay si Inday Sara at sa Vice Presidente naman po kung tatakbo si Digong po. So ano po ang implication nito? Ang ibig lamang po sabihin mga kabarangay, sa kabila ng samut-saring paninira sa Administrasyong Duterte ng mga dilawan, ang sambayanan mismo ay patuloy pa rin ang kanilang suporta kay Pangulong Duterte. At upang may pagpatuloy ang kanyang legacy beyond 2022, preferred po nila na iboto bilang kandidato sa pagkapangulo si Inday Sara Duterte. So, nangangahulugan po na hanggang ngayon mataas pa rin po ang tiwala ng sambayanang Pilipino sa ating Pangulo. At nariyan pa rin ang kanilang marubdob na kagustuhan na ipagpatuloy ang mga pagbabago na nasimulan po ni Pangulong Duterte. Kaya nagpapakita po ito ng determinasyon or political will on the part of the Filipino people to pursue the meaningful changes that have been initiated by the President. Yan po ang katotohanan. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ibig po lamang sabihin nito, ganap nang naiintindihan ng sambayanang Pilipino ang matinding pangangailangan para sa isang makabuluhan, makapilipino, makatarungan at makamasang pagbabago. Sapagkat ito po ang direksyon ng mga pagbabago na sinimulan ni Pangulong Duterte at nais nating maipagpatuloy yan beyond 2022 sa katauhan po ni Sara Duterte. Ano nga ba itong mga pagbabago na ito na nais nating maipagpatuloy bilang legacy ni Pangulong Duterte? Una po dito mga kabarangay, itong oligarkiya. Sapagkat sa isang lipunan na mayroon pong oligarkiya na siyang may tangan ng politikal at ekonomiyang kapangyarihan, kailanman hindi po umuunlad ang masa, ang nakakaraming sambayanang Pilipino. Bakit po? Sapagkat kontrolado po ng oligarkiya ang ekonomiya at ang politikal na kapangyarihan. Sa makatwid po, ang mga palisiya na pang-ekonomiyang palisiya na ginagawa at ipinatutupad sa isang bansa ay tanging nagsisilbi. It serves the interest of the oligarchy to the prejudice of the working masses especially. Sa ano pong paraan na isasagawa to? In terms po ng
For instance, mga anti-labor policies. Noong panahon po ni Pangulong Marcos, bawal po ang labor contracting. Yang mga contractual po, bawal po yan. Kapag naging 6 na buwan na empleyado ang isang manggagawa sa isang kumpanya, automatic po na yan ay nagiging regular at mayroon po siyang tinatawag na security of tenure. Pag-upo po ni Cory Aquino with the first Congress under the 1987 Constitution, inilagay po nilang amendment sa Labor Code, yung labor contracting, kung saan ito po ay ginawang legal ang mga contractualization. Yan po ay na-introduce in terms of the amendment to the Labor Code, yung tinatawag po nilang Herrera Law. Bakit po? Yung Senator Herrera from the TUCP, yun po ang nag-introduce. At hanggang ngayon po, ay nasa Labor Code po natin yan. Hindi po inaalis yan ng Kongreso bilang lalo na po sa Senado, sapagkat sa mababang kapulungan, hindi po masyadong kontrolado ng oligarkiya, sapagkat marami po sila, more than 300. Pero yung 24 senators, majority po dyan. Yan po ang nagpe-perpetuate. The Senate is there to perpetuate and strengthen the oligarchy in the Philippines. Kaya kahit po pag-upo ni Pangulong Duterte, ipinangako niya na nawawakasan ang contractualization. Hindi po yan maigagawa at hindi po nagawa at hindi magagawa ni Pangulong Duterte. Bakit po? Sapagkat only Congress can amend the law. The President is there only to execute the law. Kaya nga sa kanyang suna, anong sabi ni Pangulong Duterte? It is for Congress to do their counterpart in our effort to strengthen the labor policies by way of abolitions of the contractualization. Ang tanging inalis lang mo, paalis po ni Pangulong Duterte, ito pong labor-only contracting, sapagkat bawal po. Ano ba pagkakaiba sa labor contracting at saka sa labor-only contracting? Ang labor-only contracting, yan po ang pinagbawal ng Labor Code. Pero yung labor contracting, yan po ay nilegalize ng Herrera Law under Cory's administration. Ano po ba pagkakaiba ng dalawa? Sa labor-only contracting po, sinasabi ng batas, kapag yung nangungontrata ay walang sapat na puhunan in terms of monetary capital or equipments, siya po ay tinuturing lamang na agent of the company for which the recruitment of the workers is being done. Big po sabihin, itong kumpanya na to, kumuha lang ng isang tao, ginamit lang niya na ikaw mag-recruit ka.
Sabihin mo na ikaw ang employer. Babayaran ka namin at bahala ka na sa mga tao mong ni-recruit. Ikaw magpasweldo niyan. So, ibig sabihin noon, sa batas, itong tao na ito, na inutusan ng kumpanya na mag-recruit ng 10 manggagawa o 20, itong tao na ito wala namang kapital. Ang ipinaswisweldo niya galing lamang talaga sa kumpanya, labor-only contractor siya, bawal po. Iyon yung mga naparegular ng Duterte administrations sa panahon ni with Secretary Bello. Yan po yung bawal. So yung mga walang puhunan, mga empleyado ng mga kontraktor na walang kapital. Pero pag ikaw meron kang substantial capital in terms of financial or equipments, legal kang labor contractor. So yung mga tao, nangungontrata ka ng trabaho sa kumpanya, yung mga tao na ni-recruit mo, empleyado mo. Empleyado mo sila, tapos pinadadala mo sa mga kumpanya. Ito yung mga contractual kung tawagin. Pero bakit ito po bagamat legal ito? Kasi nga itong labor contractor may sapat na kapital. Pero hindi po, kumbaga ito ay prejudicial sa mga manggagawa. Bakit? It circumvents yung bang minamaniobra nito yung security of tenure under the labor code. Kasi kung si Mr. A dapat ay regular sa isang kumpanya, unang-una po, hindi na siya pinagtutubuan ng labor contractor. Kung magkano bayad sa kanya, dapat matatanggap niya kasama ng lahat ng benepisyo na dapat ibigay ng kumpanya. Kalimitan po dito sa labor contractor, kung halimbawa ang pinadadala ko na manggagawa kay company A, pinasweldo ng 700, babawasan ko yun. Ang makakarating bilang tubo ko, ang makakarating na lang sa manggagawa, 500. So nabawasan na ng 200. At wala pong mga, yung ibang benefits na para sa kanya kung siya ay regular na empleyado doon sa company A na yun. Hindi kalimitan na hindi ibinibigay ng labor contractor. So isa po yan sa mga one of the evils of the labor contracting. Kumbaga, the workers of the labor contractor in most cases does not receive what is due him in terms of minimum wage and other benefits provided by the labor code. Ang pangalawa po dyan, and this is the most evil with respect to labor contracting. Halimbawa po, itong tao na to, inireklamo sa kay company A, padadala ko, lipat ko siya kay company B. Ako naman na nakikipag-usap kay company B, kontrata ko yung trabaho doon. Palipat-lipat itong tao na to. So wala siyang security. And most cases, pag itong tao na to nagreklamo tungkol sa kanyang mga benefits, hindi sila pwede magreklamo doon sa kumpanya na tinatrabahoan nila kasi sasabihin ng kumpanya, hindi namin kayo empleyado. Kayo ay empleyado ng agency o ng labor contractor. Commonly, ang tawag nila agency. Empleyado kayo ng agency. Doon kung may reklamo kayo sa sweldo, kung may reklamo kayo sa benepisyo, doon kayo magreklamo sa agency. At pag nagreklamo ka sa agency, floating ka. Sasabihin lang nila sa'yo, walang pwesto na pwede mong, wala pang available na job kung saan ka pwedeng ipasok. So floating ka. So in other words, the
security of tenure provision in the labor code is being manipulated. Yan po ang pinakamalaking evil dyan sa labor contracting. Exploited po ang mga manggagawa dito in terms of working conditions, in terms of minimum wage, in terms of non-payment of benefits accorded by the labor code, including of course the security of tenure. So yan po ang at bakit ginagawa po ito ng mga senador halimbawa at ilang kongresista sapagkat ito pong mga senador na to mismong sila ang bumubuo ng oligarkiya o kaya sila ay pinipinance ng oligarki sa kanilang kandidatura at tumatanggap po sila ng malaking biyaya mula sa oligarkiya. Ang kanila lamang trabaho, protektahan ang interes ng oligarkiya laban sa masang Pilipino. Yan po ang problema dyan. Kasi karamihan po, hindi karamihan, halos lahat po ng ating mga kumpanya, pabrika, ay pag-aari po ng oligarkiya o kasusyo po sila ng mga foreign investors na nagninegosyo dito sa bansa. So yan po ang isang problema sa oligarkiya. At pwede po nilang mamaniobra din yung pricing sa mga produkto, sa mga basic commodities. Bakit sila po ang may hawak ng mga business, yung mga businesses natin, particularly itong mga basic commodities. So sila ang producer, sila rin ang marketing. So namamaniobra po nila ang presyo to the prejudice of the consuming public. Yan po. Kaya si Pangulong Duterte nais pong wakasan ang oligarkiya sapagkat kailanman hindi po unlad ang masa kapag nariyan po ang oligarkiya. Binigyan po ng sample ito ni Pangulong Duterte, yung mga Lopezes, yung mga Ayala. Anong sabi ng ating Pangulo kay Ayala na siyang may control ng tubig, supply ng potable water sa Maynila o sa Metro Manila. Including nearby provinces, cities and municipalities. Anong sabi niya? Sasampalin kita. Sinong presidente ang nakagawa niyan para sabihin niyan? At totoo namang ginagawa. At isa nga diyang halimbawa yung pagkakasara ng ABS-CBN sa panahon ng Duterte administration. Napakamalaking bagay po yun. It is a big lift to our fight against oligarchy. Sapagkat ang ABS-CBN, katulad ng ibang mainstream media dyan, ay mouthpiece po ng oligarchy. Ito po ang simbolo at ito po ang kanilang kumbaga PR. Ito po ang the ABS-CBN has shaped the public minds para makondisyon ang publiko na sabihin na itong mga oligarchy na ito ay naglilingkod, itong mga politiko na to na nasa gobyerno na protector ng oligarchy. Pinapaganda po nila ang image nito sa publiko para palaging iboto nang sa ganon patuloy na maprotektahan nito ang
interes ng oligarkiya laban sa masang Pilipino na hindi naman po naintindihan ng masang Pilipino sapagkat yun lang ang kanilang naririnig. Yung mga fake news, yung mga balita na pabor sa kanila pero they are making it appears na ito ay makamasa na mga palisiya. So yan po ang papel ng oligarkiya. Ito po ang unang-unang nagpe-perpetuate, nagpapatuloy ng kahirapan ng masang Pilipino. Kaya nais pong buwagin ng ating Pangulo, binabangga po niya. At dahil po diyan marami siyang kalaban. So, kaya kailangan may pagpatuloy po ito na pagbangga sa oligarkiya. Itong mga oligarkiya na to, ito ang nais alisin ni Marcos noon. Ngunit pag napatalsik si Marcos ng oligarkiya sa pamamagitan ni Cory. Kaya pagdating ni Cory, simula kay Cory hanggang itong kay Pinoy, lahat po ng ang gobyerno po ay walang ginawa kundi palakasin ang interes ng oligarkiya. Kaya hanggang ngayon nasasadlak po tayo sa kahirapan ang masang Pilipino. So ito po ang kagandahan sa Duterte administration. Pangalawa po dyan, mga kabarangay, yung illegal drug trade. Sa panahon po ng mga Aquino, lalo na nitong kay Pinoy, ang bansa po ay naging narco-politics. Ang illegal drug trades ay kinarer po yan ng mga tiwaling politiko at tiwaling mga general ng PNP. Ang naging mga protector po, ang naging drug lords po, matataas na politiko ng ating bayan. Katunayan po dyan, si De Lima na dati ay DOJ Secretary ni Pinoy, ngayon ay nakakulong dahil nasangkot po siya sa illegal drug trade as a protector. Marami pong pinangalanan ng ating Pangulo, mga matataas na general sa PNP, mayor, governor, judges, prosecutors, congressmen. Ang Pangulong Duterte lamang po ang nakagawa niya. Kaya nabulgar po sa sambayanan kung gaano kalala ang problema sa droga dito sa ating bansa. At ito pong mga ito ay lumaban. Pumapatay po. Kaya sa gera na idineklara ng ating Pangulo laban sa illegal na droga, marami pong namatay dyan. At bilang paraan pa rin ng mga kalaban, lalo na itong mga dilawans kung tawagin, inaakusahan po nila si Pangulong Duterte at yan po ay nakarating sa International Criminal Court. Yung sinasabing violation of human rights, mga namatay dito sa droga, sa gera laban sa droga. Pero kung ang taong bayan po ang tatanungin mo, we do agree with what the President has been doing with respect to his war against drug. Let those posers died when the fight against the police officers who are trying to arrest them. Sapagkat yan po talaga mga kriminal na mga posers na yan. Handang pumatayan at makikipagpatayan yan dahil sa pera na kanilang nakukuha dyan sa business na yan. So natural lamang po na kung sila ay lumalaban, sila ay mamatay. Sapagkat we cannot let them free. They must be arrested, so much so that if they fight against the police, arresting them, then let them die if they choose to die anyway.
Pero itong mga protectors, mga dilawans, sinasabi po nila at kasama din dyan yung mga tiwaling pari at madri sa simbahan na nakikinabang sa negosyo ng illegal drugs. Sinasabi nila ng ating Pangulo ay human rights violators. Ganon din po sa local terrorism, itong communist terrorism. Nais po ng ating Pangulo na wakasan ito. At malayo na po ang ating narating dito. Kailangan po ang magiging kapalit niyang Pangulo ay masigasig, mayroong political will na wakasan ang local communist terrorism, ang illegal drug trade, ang corruption in the government, yung oligarchy, at improvement of the economic life, especially of the people. We also take note dito po sa unprecedented infrastructure programs of the government through the Build program. We take this opportunity to salute Mark Villar as Secretary of the Department of Highways. Makikita po natin ang talagang malaking pagbabago dito po sa mga kalsada natin, highways, expressways, marami pong naipatayo, bridges, si Pangulong Duterte through Build program na sinasabi ni Delilah na kill. Sabi ni Dilima. Ito po ay unprecedented ito. This is even more than Marcos did with respect to infrastructures during martial law time, na lampasan na po ni Pangulong Duterte ang mga nagawa ni Marcos during martial law time. Pagdating po dito sa mga infrastructures. At dito po, pinupurip din po natin si Secretary Tugadi. Si Secretary Tugadi po, dito sa DOTR, malayo-layo po ang narating na rin natin. There is a big improvement in our transport system with Tugadi as the Secretary of DOTR. Sa armed forces naman po, lalo na sa ating gira laban sa local communist terrorism, we have the NTF-ELCAC po with Lieutenant General Parlade at yung mga kasamahan niya dyan. Atin po silang pinasasalamatan sa kanilang masigasig na wakasan ang local communist terrorism sa bansa. So lahat po ng makasamahan nyo dyan sa NTF-ELCAC, we recognize your effort at binabati po natin kayo, pinasasalamatan po natin kayo sa inyong mga achievements dyan under the leadership of our President. Kaya gusto po natin itong maipagpatuloy sapagkat malaki po ang nagawa ng Administrasyong Duterte. Ayaw po natin itong mahinto, and this can only be continued with Inday Sara as President. At alam po naman natin na kaya nga lagi nangunguna si Inday Sara sapagkat tanging si Inday Sara lamang ang makakapagpatuloy sa legacy ng kanyang ama. So, pinasasalamatan po natin. Yung tungkol po dyan sa West Philippine Sea, ang lagi pong sinasabi ng
mga opposition na si Pangulong Duterte ay siyang nagsuko ng soberenya ng West Philippine Sea simply because ayaw niyang ipatupad ang arbitral award ng International Arbitral Tribunal na ang West Philippine Sea ay is belonging to the Philippines. Well, of course, totoo namang atin yan. But we just make it clear once again and repeatedly that it was not Duterte or it is not Duterte who gave up sovereignty in West Philippine Sea. It was President Aquino in 2012 where our naval force was withdrawn and let China build artificial islands in that in Scarborough Shoal. During that time, si Trillanes po had been frequenting to Beijing, pabalik-balik po for about 19 times, nakikipag-negotiate. Ang atin pong theory dyan, ibininta po ni Aquino at ng kanyang mga kasamahan yung West Philippine Sea sa China. Yung pagpapahil po ng arbitral claim, yun ay sabwatan ng China at ni Aquino just for face-saving purposes on the part of the Aquino administration para masabi lang nila na hindi nila i-give up ang West Philippine Sea. Nag-file sila ng arbitral claim. Pero alam na nila yon, kasunduan na ng China at ng Aquino administration yon na hindi a-attend ang China sa proceeding. Kaya wala pong visa yan. Hindi pwedeng ipatupad. Pero ginagamit yan ng mga dilawan para siraan ang ating Pangulo sa pagsasabi ng Pangulo ang nagsuko ng soberenya sa West Philippine Sea. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan si Pangulong Aquino at ang kanyang makasama ang nagbinta ng West Philippine Sea sa China with Trillanes as the backdoor negotiator of Pinoy. Yung arbitral claim it was only filed as face-saving para lang masabi nila na ipinaglaban nila ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng arbitral claim na yan na wala namang laman, na yan naman ay hindi enforceable, hindi po kayang ipatupad sapagkat wala pong visa yan. Walang kwenta, basura lamang. On the while po, wakasan natin ang ating talakayan. Magandang gabi at maraming salamat po bilang suporta. Inaanyayahan po natin ang ating mga tagapakinig na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat.